Mula sa pagtuturo hanggang sa pagbabaligtad ng mesa sa quadrangle. Salamat mga pare. Magandang araw sa inyo. Isang graduadong guro ang nasangkot sa kontrobersya sa kolehiyo at nakulong matapos mapansin ng FBI ang kanyang social media post. Teaching assistant na nagbanta kay Pangulong Trump ayon sa pulisya mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Uy, may dahilan kung bakit Law and Crime ang puntahan sa totoong krimen, gaya ng dahilan kung bakit Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May mahigit 1,000 silang abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 kliyente nitong mga nakaraang buwan. Sa Florida, may kliyenteng nakatanggap ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may tumanggap ng 26 na milyon 40 beses sa alok ng insurance. Pinapadali ni Morgan ang paglaban para sa karapatan mo. Pwede kang magsimula ng claim sa telepono or sa forthepeople.com kung nasugatan ka, /inside the crime. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code sa iyong screen. Maraming ayaw pansinin ang lumang paalala na mag-ingat sa social media posts. Ngayon, ang dating guro na ito ay maaaring makulong ng ilang taon. Sa federal na kulungan kapag napatunayang nagkasala. Oktubre 13, 2025, nasa Illinois State University campus tayo. Bandang 1:00 may organisasyon na nag-set up sa quadrangle. Ayon sa ulat ng pulisya, may lalaking mahaba ang buhok, nakaputing damit at pulang pantalon na lumapit sa kanilang mesa. Nagsimula bilang normal na usapan hanggang sa may nangyari. Ginawa ni Jesus yon, kaya dapat gawin ko rin ng tama. Ginawa talaga yon ni Jesus. Salamat mga pare, magandang araw sa inyo. Ayon sa pulis, kinilala ng mga saksi ang lalaki bilang si Derek Lopez, 27 mataas noon ang tensyon sa politika. Isang buwan matapos ang pagpatay kay Charlie Kirk, ang tinutukoy na mesa ni Derek ay ang lokal na sangay ng Turning Point United States of America sa paaralan. Madaling nahanap ng mga pulis si Derek dahil teaching assistant siya noon sa universidad. Kaya may karapatan kang manahimik. Panahon na para labanan ang Ancorba Law. May karapatan kang kumausap ng abogado at magkaroon ng presensya niya habang tinatanong ka o anumang katanungan. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, kami ang magtatalaga ng magre-representa sa iyo bago katanungin. Kung gusto mo, maaari mong piliin sa kahit anong oras na gamitin ang mga karapatang ito at huwag sumagot sa anumang tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ito? Kailangan ko bang sumagot ng oo? Oo o hindi. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Oo. Sige, alam mo ang mga karapatan mo, gusto kitang tanungin tungkol sa nangyari ngayon. Bandang 2:00 ng hapon, naiulat na itinumba mo ang mesa. Pwede mo bang ikwento kung ano ang nangyari? Oo, kaya ang punto ng pagbabago. May mesa ang mga tao sa United States of America. Namimigay sila ng mga papel tungkol sa isang paparating na event, isang comedy event. May isang rasista na darating para magsalita sa campus. Kaya itinumba ko ang mesa nila, sinabi ko sa kanila. Akala ko yun ang gagawin ni Jesus. Alam kong mapapagalitan ako, pero naniniwala pa rin akong yun ang gagawin niya. Iniisip mo na sa pagtumba mo ng mesa ng mga estudyante, tinutulungan mo sila ngayon dahil nandito ka para tumulong sa kanila. Tinulungan ko rin ang mga estudyante nung itinumba ko yung mesa. Paano nakakatulong sa estudyante ang pagtumba ng mesa? Kasi sinusubukan ng mga taong yon na saktan ang mga estudyante sa pamamahagi ng mga propaganda na papel. Hindi mo naman kailangang basahin ang papel, hindi mo rin kailangang kunin ang papel. Pero maraming tao ang gumagawa niyan. Sila yon, hindi ikaw, hindi rin mga kaibigan o mga tao sa paligid mo. Ako yon, pati mga tao sa paligid ko. Sige, pero may ibang gustong tumingin, hindi mo naman kailangang gawin yon. Kung iimbitahan kita na manood ng Super Bowl, manonood ka ba? Hindi ko alam. Mahilig ka ba sa sports? Minsan nanonood ako ng Super Bowl kasama ang mga kaibigan. Oo, ginagawa ko yon. Sige. Gusto mo rin ba ng musika na gusto ko? Kung iimbitahan kita sa konsyerto, baka gusto mo rin. Pwede mo ring tanggihan. Sige, oo naman. O, halimbawa na lang, Pero pupunta ka ba sa isang konsyerto kung saan nagtataas sila ng kamay at nagtatapon ng mga swastika? Hindi naman nila ginagawa yon. Sige. Nasa group chat sila ng mga Republikano. Sige, bibigyan ka ng citation para sa disorderly conduct at criminal damage to property. Sige. Aling ari-arian yung mesa. Nasira ko ba yon? Akala ko binaligtad ko lang yon. hindi, sinira mo yon. Ay, pasensya na. So magkaka-court date ka na? Sige. Sige. Sa Nobyembre, 11 ito sa Law and Justice Center, Bloomington. Sige, okay. Pasensya na. Sinabi mo ba Disyembre o Nobyembre 11? Nobyembre? Nobyembre 11? Nobyembre 5. Pasensya na, hindi ko alam saan ko nakuha yon. 11, Nobyembre 5 sa Law and Justice Center, Bloomington. Oh,
Narito ang kopya mo. Nasa ibaba ang petsa, oras at lokasyon ng iyong pagdinig sa korte. Ibig mong sabihin ito, o sandali, saan ang address ng Law and Justice Center? O, At yung petsa, sige. Sige. You need to knock this off here. Itatago ko ba pareho ito? Oh! Ikaw ay isang empleyado dito sa IHU. hindi mo dapat kinakalaban ng mga estudyante mo dito sa campus. Naintindihan mo ba yon? Kapag inulit mo pa yan, makukulong ka dahil sa gulo mong asal. Sige, naintindihan mo ba yon? Sige, opisyal. Oh, malinaw po. Naiintindihan ko. Mapupunta rin ang ulat na ito sa Human Resources. O, At yung huli rin ay malamang papunta pa rin sa Human Resources. Tama. malamang. Oo, hindi ito unang beses ni Derek. Kinausap siya ng investigador 2 araw na ang nakalipas dahil sa mga kahina-hinalang post niya sa social media. Ipaliwanag mo ito sa akin. Sige, oo. Ito yung isa na ipinost ko sa lahat ng accounts ko na nakakuha ng maraming atensyon. At sa tingin ko, ito marahil ang pinaka-representatibong halimbawa ng kung bakit gusto akong kausapin ng FBI. Sige. Kaya... diretsahan na. Ayoko ng mga Nazi. Ayokong pumatay ng kahit sino. At hindi ko iniisip na kailangan kong pumatay ng kahit sino at hindi ako papatay ng kahit sino. Sinabi ko sa kapatid ko minsan na kung sakali sa totoong buhay, umabot sa punto na ako o yung isa pa, parang isa sa amin ang mamamatay at isa ang kailangang mabuhay. Pipiliin ko yung isa, pipiliin ko yung isa. Kasi naranasan ko na ang saya. Alam mo yon, nag-e-enjoy ako nung lumalaki ako, masaya ako nung college. Kung papatayin ako ng mga pasista, edi sige. Pero habang nandito ako, hindi ako mananahimik tungkol sa katotohanang masama ang mga pasista. Ganun lang kasimple yon. Kaya naman napansin ko rin ito. Ibig kong sabihin, pasensya na kung pakiramdam mo ay parang ikaw. Nag-aalala. Yun ang nararamdaman ko. Parang nagbabasa ako ng mga bagay tungkol sa mga taong nagbabanta ng karahasan sa iba. Paano naman yung mga opisyal ng ICE na nagbabanta ng karahasan sa tao? Wala akong kinalaman dyan, hindi ako kasali. Alam kong hindi mo sila pipigilan kung magbanta sila ng karahasan sa mga tao dito sa campus. Isa silang ahente ng gobyerno na ginagawa lang ang trabaho nila. Isa silang ahente ng gobyerno na ginagawa lang ang trabaho nila. Ang trabaho nila ay magsuot ng maskara at magmaneho ng sasakyang walang marka at dukutin ng isang tao ng walang warrant. Sige, nandito ako para pag-usapan ito. Sige. Kung tungkol sa yelo. Kaya Diyos ko. Kaya ito ang bahagi ng sinasabi ko. Ito ang bahagi ng sinabi ko sa FBI. Tulad ng sinabi ko sa FBI. Ang paraan ng paglapit ko sa aking social media ay halos parang isang piraso ng performance art. At ganun din, ibig kong sabihin, pareho lang ang vibe. 'Di ba? Kaya ito ako, nagbabanta na paputukin ang mga gulong ng isang ice van dahil may mga tao sa likod ng ice van at dinadala sila sa isang concentration camp. Kaya, tinutukoy mo ba yung paksa na napag-usapan na natin? Napag-usapan na natin ang iba. Ipinost ko rin sila gaya ng ginawa nila. Ito ay larawan ko. Kasi, gusto kong maglagay, alam mo yon, ng makikilala. Ayokong ilagay ang buong mukha ko. Pero gusto kong maglagay ng isang bagay na makikilala ng iba. Para malaman ng iba na ako talaga ito at hindi ako na-hack. Bahagi yun ng dahilan kung bakit mas epektibo ito. Sa tingin ko, bilang panlaban sa mga Nazi at panlaban sa pasismo. Sige, at ito na yung huli. Sa tingin ko, hindi ko talaga alam kung bakit nila isinama yun doon. Sa palagay ko, napag-usapan na natin yun kahit papaano. Oo, nakilala ko yung taong bumaril kay Trella Kirk, malaking true. Pero hindi ko talaga nakilala yung taong bumaril sa kanya. Tama, pero si Charlie Kirkwood sa taas, Maganda ang pagkakasabi, umiyak ka pa. Araw-araw, daan-daang mahihinang bata sa Palestine ang namamatay. Nagsalita si Charlie Kirk hindi para tapusin, kundi suportahan ang paghihirap nila. Yan ang kanyang malayang pananalita, ito naman ang akin. Ako si Derek S. Lopez. Ako raw ang pumatay kay Charlie Kirk. Oo, kung kaya niyang sabihin yon, kaya ko rin. Malayang pananalita lang, pero hindi ibig sabihin na totoo.
Hindi dahil sinabi ko totoo na agad. Totoo yan, pero medyo nakakabahala. Oo, naiintindihan ko kung bakit mo ako kailangang dalhin ngayon. Hindi ako galit sa'yo. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Dapat mo talagang ikabahala ito. At nagkaroon ka ng panayam sa akin at ngayon alam mo na yon. Hindi ko talaga sinasadya ang mga sinabi ko. Hindi ako banta sa kahit sino. Hindi ako banta sa campus. Hindi ako banta sa Illinois o Estados Unidos. Nababahala talaga ako sa mga nakikita ko. Pakiramdam ko wala akong mapaglabasan ng nararamdaman ko. At alam mo, sinabi ko rin to sa FBI. Minsan kapag nagpo-post ako ng ganito online, ayokong magmukhang marahas dahil hindi ko rin naman pinaniniwalaan yon. Minsan kapag nagpo-post ako ng ganitong kalokohan online, parang pagsusuka. Parang hindi ko na mapigilan, syempre pinag-iisipan ko rin. Pero parang pagsusuka talaga ang pakiramdam. Kasi ang dami kong nakikitang sobrang sagwang mga bagay na lumalabas mula sa halos lahat ng political na lugar na tinitingnan ko, nakakainis talaga. Gusto ko lang mag-program ng computer at magkaroon ng trabahong kaya ko. Gusto ko ring mamuhay sa bakuran ko. May bakuran ng bahay ko, may aso at computer. Baka balang araw magkaroon din ako ng girlfriend o asawa. Ibig kong sabihin, oo, nakipaghiwalay ako sa girlfriend ko, ilang linggo na ang nakalipas. Kaya ayos lang, pero ewan ko. Alam mo yon, oo, ganun lang, ako lang talaga. Pasensya na talaga. Pakiramdam ko kailangan kong takutin ng mga tao para lang, alam mo yon. Gagawin ko ang parte ko. Hindi dapat tinatakot or pinipilit ang sino man na gawin or paniwalaan ang ayaw nila. Alam mo, Hindi ko pinipilit ang iba, nagpo-post lang ako ng mga bagay. Alam ko, gaya ng sabi mo, parang tinatakot mo lang ang tao ng karahasan, pero hindi naman totoo, parang nagbabluff ka lang. hindi mo ba sa tingin ay mali iyon? Parang nagbabanta ako. Oo, sa tingin ko mali talaga ang ginagawa nila, kaya hindi ko kayang labanan ng mali, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ka pwedeng magkaroon ng normal na pag-uusap sa isang tao na may hindi ka pagkakaunawaan. Hindi. Dahil hindi sila nakikipag-usap ng tapat. Tulad ni Charlie Kirk, di ba? Ang buong punto niya ay parang makikipag-usap ako ng maayos at normal tungkol sa mga pagkakaiba natin. Yun ang sinabi niyang ginagawa niya ulit. Yun ang sinabi niyang ginagawa niya. Ganon niya napapaniwala ang mga tao na mabuti siyang tao. Madalas niyang sabihin ang masasakit na bagay. Puputulin niya ito na parang gagawing video clips. Pinipili lang niya yung mga eksenang nagpapalabas na tanga ang estudyante sa kolehiyo tapos ipopost niya online na parang siya'y napakatalinong mandirigma. Karamihan sa mga clip na hindi niya pinost ay yung mga estudyante sa kolehiyo ang nagpapalabas na tanga siya. Hindi siya matalino, hindi rin siya mabuting tao at sa totoo lang sasabihin ko na masaya ako na wala na siya ngayon. Masama man sabihin, Alam mo, online, mas malala pa ang sinasabi ko. Pero sa totoong buhay, masama ang pakiramdam ko kapag sinasabi ko, so what? Ayokong ganun ang nararamdaman ko tungkol sa mga tao. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano talaga ang masasamang sinabi niya na tingin kong dahilan ng pagkainis mo? Sinabi niya na masyadong bobo ang mga black na babae para magkaroon ng mga trabahong meron sila. At nandoon lang sila dahil sa diversity, equity, and inclusion. Sinabi niya na yung mga trans ay may sakit sa pag-iisip at kailangan silang pilitin na huwag maging trans. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang mga trans sa ganito, baka kailangan na nating gumawa ng aksyon. Alam mo na mga ganong bagay. Hindi siya mabuting tao. Binalaan noon ng detective si Derek na maghinay-hinay dahil halos tumutukoy na sa terorismong pagbabanta ang mga post niya. Sa tingin mo mahuhuli talaga ako dahil dito? base sa mga nakausap ko, alam mo, yung hepe ng pulis namin at yung mga ahente ng FBI, ulit, lahat ng ito ay... Wala ba itong babala sa inyo? Kung hindi, ito ay Isang bagay na madalas ninyong makita. Dahil sa mga kamakailang pangyayari, mas madalas na at nakakabahala talaga ito dahil sa mga kamakailang pangyayari, dahil sa kortina ng trailer. Kaya naman mas nag-iingat kami ngayon, mas marami kaming ginagawa ng mga pag-iingat, mas maraming pagsusuri ng banta ang tawag namin dito para matukoy kung may tunay na banta ba sa aming campus at iba pa. Sige, Batay sa mga nakausap ko, halos parang teroristikong pagbabanta na ito at naiintindihan ko, hindi rin ako fan ng mga Nazi o pasista. Huwag mong isipin na sinasabi ko yon. Nagmumukha kang nagbabanta na papatayin mo ang mga tao at sa paraan ng pagsasabi mo sa akin ng mga bagay na to, parang tinatakot mo ang mga tao na sundin ang gusto mong mangyari. Hindi ko tinatakot ang mga tao para sundin nila ako. Nakikipag-usap ako sa mga tao kasi buong trabaho ko ay makipag-communication.
Kaya, Pero may dala kang baril, o para sa kaligtasan, pero hindi ako gumagamit. hindi. Oo, kaya kung nag-uusap tayo at wala akong baril, at alam mo, Nakikipag-usap ako sa'yo, tama? ganun ba? Pwede ba akong umalis? Malaya kang umalis. Kung gusto mong umalis, Naging viral ang video ni Derek na binabaligtad ang mesa noong Oktubre 20 kaya mas maraming tao ang nakakita ng post sa social media na matagal nang minomonitor ng FBI. Kaya anong nangyayari, pare? Lahat ganito, alam ko na. Sige, ganito yan. Ako. May online na pagkatao ako pero hindi ko sinasadya na sumikat ng ganun sa Fox News. Grabe yon at medyo nabigla ako. Sumusubok akong magpakalma ng imahe ko pero nagiging kakaiba talaga ang takbo ng lahat. Sige. Hindi lahat ng opinion na ipopost ko ay sarili kong pananaw pero mahalaga sa akin ang pag-share nito para sa pagpapalaganap ng kaalaman. Nagdadala ito ng maraming delikadong issue, alam kong natatakot ang mga tao at madalas akong humihingi ng paumanhin sa mga kaibigan at pamilya ko. Pero ito ay isang bagay na pakiramdam ko ay kailangan kong gawin. Para sa kalayaan sa pagpapahayag. Hindi ko alam, para sa pagpapalaganap ng kaalaman. Walang problema. Meron pa pala akong gustong itanong na isa pang insidente. Sige. Sige, bago ko itanong yun, babasahin ko muna sa'yo ang Miranda na tama ni Johnson. Oh, nakuha ko na. Sige, pero bagong insidente ito. Kailangan ko pa ring basahin sa'yo. Kaya ang mga Republikano ng McLean County ay nakatanggap lang ng banta ng elektronikong panliligalig. Ayos lang. Hindi ako yon. Wala akong tinakot. At alam ko na may isang tao sa board ng McLean County Republicans na online na nakikipag-ugnayan sa ilan sa mga bagay na ipopost ko. Hindi ko iniisip na may nakakita nun at nangharas sa kanya. Hindi ko hinihikayat o ginagawa ang panghaharas. Hindi ko siya hinaras. Sige, kasi nakita ko lang yung ulat ng Bloomington Peace at pinaghinalaan nilang ikaw yon, syempre dahil sa mga nangyari dati nung nakaraang linggo. Oh, Pagkatapos ng online contact mo, tingin ko nag-sign up ka bilang volunteer sa Republican. Tama ba? matagal na ba yon? Hindi ko alam. Technical na rehistrado akong bumoto bilang Republican pero ginawa ko lang yon para makaboto ako sa Republican primaries. Parang 4 na taon na ang lumipas mula nun. Sige, sa tingin mo ba ibang tao lang yon na ginagaya lang ang post mo sa social media? Pwede mo ba ipakita kung ano ang sinasabi mo? Hindi, sa tingin ko tawag ito sa telepono. Hindi ako tumatawag ng ganyan sa telepono. At particular nilang pinag-uusapan ng mga kaganapan sa Miraculous, isang Republican na event sa Miraculous, O oras sa Miyerkules. Oh. ika-22. Alam ko na may event ngayong gabi, pero wala sa Miyerkules. Ganun ba? Sige, di ko alam yung event. Di ko alam yung event na tinutukoy nila. Alam ko lang yung event natin dito. Laging may mga nangyayari sa campus, no, sa kanila. Sige, yung apelido ba yun? Sabi nga may sinasabing inaangkin daw. Hindi ako sigurado. Hindi ko rin alam lahat ng apelyido ng mga kaibigan ko, lalo na yung mga kakilala ko sa kolehiyo. Wala akong naaalalang malapit talaga sa akin. Sige, kaya rin kami tumawag ay dahil sa turning point. Yung mga natumba mo sa mesa noon, gusto nilang magsampa ng kaso tungkol doon. Ganun ba? Iba pa ba yung kaso na yun dun sa insidente na na-videohan? O, yung nangyari nung Biyernes? O sige, yung mula nung Biyernes. Ikaw, tingin ko yun ang in-issue ni Johnson. Nakausap ko siya pagkatapos nun. Sige, so ito yung nauna doon. Sige. Kaya dahil sa dalawang single na yon, dahil sa mga bagay sa online. Ikaw ay arestuhin ngayon at dadaling ka sa kulungan. Sige. Ikukulong ka hanggang bukas kapag humarap ka na sa hukom. Makikita ko ang hukom bukas at pagkatapos ano ang mangyayari. Kasi sinabi sa akin na makikita ko ang hukom tungkol dito sa isang petsa sa Nobyembre. Tama, para iyon sa unang kaso. Kaya mabilis ang pangalawang kaso kasi ito na yon. Dahil ito na ang pangalawang kaso, magkadikit pa sila pati lahat ng iba pang pangyayari tungkol sa online na mga bagay. Sa tingin ko yung unang talahanayan, sandali, pasensya, ito pala yung tinutukoy natin, oo. Gumana ito. Ngayon tinatalakay natin ang pagsasama ng lahat ng ito. Sige.
Hindi kasama ang mga tawag sa telepono. Kasi hindi naman yon. Hindi. Hindi dahil sa mga tawag sa telepono. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ikaw yon. Oo, hindi. Hindi ikaw, ako yata ang may kinalaman. Mas gusto ko pang magbaligtad ng mesa kaysa tumawag para manakot. Mas aktibo ka. Hindi ko masasabi na aktibo. Alam mo, isa yan sa mga bagay tungkol sa online persona ko. Parang lumalabas akong galit na galit. Pero parang chihuahua, alam mo yon. Sa totoong buhay, sinusubukan kong maging passive, kalmado, at steady lang. Pero yung online persona ko, galit. Kasi pakiramdam ko kailangan kong gawin yon para epektibong makipag-ugnayan sa mga tao na galit din online. Si. Bakit? Ilagay mo sa mesa. Sa punto ng pagbabago, parang bakit? Baliktarin mo yan. Ang mesa ng turning point, well, malakas ang paninindigan ko at hindi ako sang-ayon sa maraming ginagawa ng turning point. Wala akong sama ng loob sa mga estudyante bilang organisasyon. Sa tingin ko, nagkamali lang sila sa pagsali at gusto lang nilang maging aktibo sa campus at ipahayag ang paniniwala nila. Ikaw, Marami sa mga batang yon ay parang, malaya ang pagpapahayag, pabor ako sa malayang pagpapahayag, at gusto ko rin yon. Pero, hindi maganda ang turning point na organisasyon. Ang mga batang ito, mga first year sa kolehiyo galing high school, di pa nila alam yon. Kaya hanggat kaya kong pigilan, pipiliin ko ang mapayapang paraan. Hindi ko naman sinadyang masira ang gamit ng baligtarin ko ang mesa. Ang totoo, sinusubukan ko lang baligtarin at itigil ang paligsahan. Pero sa tingin ko may nagtangkang pigilan yon or umupo doon tapos parang nahila ito sa paraang hindi ko inaasahan. Halos matisod at matumba pa nga ako. Pero, paano kung kabaligtaran, may lumapit at initsa ang mesa mo, ano mararamdaman mo? masama ang loob ko, alam mo yon, at masama rin ang loob ng mga Republikano, alam mo yon. Oo, masama ang loob ko. Sige, kahit mukhang nagsisisi si Derek, isinisisi niya lahat ito sa kanyang online na personalidad, pero kinasuhan pa rin siya ng kriminal at dinala sa kulungan. Pwede mo nang iligpit ang mga repos. Balik. Hanapin mo ang susi para madoble ang iyong lockline sa isa ko pang uniforme. You're okay. We go this way. Uy, babalik ka ba dito? May susi ka ba ng posas dyan sa'yo? Oo, nasa uniforme ko yung akin. Kailangan ko lang i-double lock yung posas niya. Oh, tingnan mo lang. Oo, kailangan ko lang i-double lock. 13 lang. Nasa kustodya si Derek, hindi ako makaalis. Kaya kung hindi ko ito doblehin ng kandado kapag uupo ka, kapag di nakakandado, pwedeng humigpit at masaktan ang pulso mo. Parang pinipigilan nitong dumulas. Oo, pinipigilan itong sumikip at masaktan pulso mo. Edukasyon? Saan ko nilagay yung libro ko? Nandito pala. Halika na. Kukuhaan ba ako ng mugshot? Kukuhaan ba ako ng mugshot? Oh, grabe. Sa tingin ko, dito ka muna sa kustodya namin. Sige. Kaya kinuha ko ito sa'yo. Oo. Sa tingin ko, nandun sa parking lot na yun ang kotse ko. Dito lang. Oo. Oo, malamang sila na nagbibigay ng ticket. Ako ba? Hindi ko nakita ang karatula nung pumasok ako. Bawal pala mag-park doon? Oo, para yan sa faculty. May faculty ka pala. Wala ako. Faculty ako. Faculty ako. Pero parang bago lang ako dito sa universidad. Hindi ko pa nakukumpleto lahat ng papeles. Sige. Sige, magkakaroon ako nun. 22 taong ticket. Salamat.
Kita mo, binigyan na nila yung taong yun ng Mukhang mabilis sila, oh. mabilis talaga sila. Nakakakuha na ako ng ticket nung nakuha ko permit ko. Hindi, aksidenteng tama mula sa kakampi. Upuan? Hindi. Matapos maaresto si Derek, nawalan siya ng trabaho sa universidad at ngayon nanganganib ding makulong. Makalipas ang ilang araw, muli siyang inaresto dahil umano sa pagbabanta online laban sa Pangulo. Ayon sa ulat, iginiit ng kanyang abogadong tagapagtanggol na hindi siya marahas at wala rin siyang balak saktan ng Pangulo. Noong Nobyembre, nagpa siya ang hukom na panatilihing nakakulong si Derek Lopez hanggang paglilitis dahil hindi niya sinunod ang mga partikular na babala. Kahit wala siyang kasaysayan ng karahasan, sapat ang ebidensya sa kasong ito. Ayon sa pahayag ng United States Attorney ng Central District ng Illinois, Maaaring makulong ng hanggang 5 taon si Derek Lopez kung mapatunayang nagkasala. Salamat sa panonood ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner.